Hello, what's up mga ka-farmer? It's Doc Bench. Once again ang inyong farm service and welcome to Doc Bench Farm TV. Kung bago ka lang napadpad dito sa page ko, huwag kalimutang i-follow para lagi kang updated sa mga susunod pang video. Dahil dito sa page na to, nakakasigurado kang marami kang kaalamang mapupulot na magagamit mo sa iyong pagbababuyan. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Pindutan mo na! Now na! Today's video guys, without further ado, meron tayong tatlong katanungan na sasagutin ulit at sana masagot natin ng maayos base sa ating experience at kaalaman. Unahin na natin guys itong katanungan ni Ma'am Leslie. Sabi niya, Doc, okay ba inahin F1 cross YD, White Durok, 3 cross na siya bali? May dalawa kasi ako na buok pang inahin, kukunin next month. Hope masagot. Itong ito, 3-way crossing na ito guys, ay tinatawag tong terminal breeding. Itong klaseng breeding ito ay ginagawa to para sa production ng market hogs or itong mga partners natin dyan. So, kung yung kukunin ni Ma'am ay partner, hindi talaga natin siya nire-recommend na gawing inahin. Okay? Kasi nga, merong mga negative implications na mangyayari kapag ito ay ginawa nating inahin. Unang-una, yung durok guys, hindi maganda ang background niya pagdating sa pagiging maternal or yung gagawin natin siyang palahian or inahin sa ating mga farm. Kasi ang ipapamana niyan guys, mahina siya magpagatas, kunti siya manganak. Kaya ginagamit lang guys ang durok. White durok man yan, red durok or kung ano pang klaseng durok. Ginagamit lang yan guys as terminal bur. So ang purpose lang ay kunin yung kanyang physical characteristics na magandang pangangatawan. Magandang laman, juicy and everything. Kaya tinawag natin siyang terminal kasi panghuli na nga siyang stage ng breeding. So ang anak nun, panghuli na rin, yung pangkarni na. So kung gagawin natin tong inahin, hindi natin siya binabawal na gawin kasi pwede naman talagang gawin. Yun nga lang, ang magiging performance niyan guys ay erratic, hindi siya uniform. Kumbaga, dahil nga well known ang durok na mababa magbigay ng anak, mababa din magpagatas. Ayun, so magiging performance niyan, every parity, magkakaiba. Maaring madami ang anak ngayon, sa susunod kunti, sa susunod madami na naman. So hindi mo ma-attain yung average na performance na gusto natin. Like kung gusto mo average ng 11 or 12 liter size, hindi mo ma-attain yan. Maaring may 7, maaring may 11, mga ganon. So, kung kukunin mo yung inahin, meron ka na kaagad 50% chance na yung performance ay galing dun sa durok. Diyan nangyayari, lumalabas yung mga tinatawag nating chop suey. Okay? So, kung nanganak yun, tapos naisipan mo ulit na kumuha ng panibagong inahin dahil pinakitaan ka ng magandang liter size, malalaki, madami. So, nagka-interest ka na, gawin nating inahin tong isang ganito. 3-way cross na yan guys. Tapos naisipan mong gumamit ng pit train. Pang-apat na, yun na, halo-halo na. Yun na yung tinatawag nating chop suey. Habang tumatagal, mas marami ng problema. Kaya, ako as much as possible, hindi ko nire-recommend yung gusto ni Ma'am na mangyari. Pero hindi natin pinagbabawal. Kasi, kung wala ka nga namang financial na kapasidad para bumili ng mga high-end na lahi ng baboy, mga magandang bloodline, okay na mag-start sa ganyang stage. Pero dapat i-aim mo pa rin na abutin mo yung mas magagandang bloodline. Mag-start ka sa F1, ayan. So usually naman kung ano ka lang, patining ka lang or terminal breeding, start ka lang or diyan ka lang lagi sa F1. Gumamit ka ng durok or kung ano pang klaseng terminal bore ang gagamitin mo. So ayan guys, ang sagot dyan. It's her choice talaga. Kung gusto niya gawin, go. Pero as galing sa akin, I'm not recommending it. Pangalawang tanong, ito naman ay galing kay Sir Biggs Balonso. Sabi niya, Doc, bakit ang F1 sobrang maselan sa pagbibigay ng gatas? Saka nawawala ang gatas. Maganda siya kasi maraming biik ang nilalabas. Kaso, ang problema, after 3 days, nawawala ang gatas. Ayun. So, ipaliwanag natin guys, or i-breakdown natin yung bloodline ng F1. Sinabi ko dun sa una, 50-50 yan. From landrace at large white. And these two breeds guys ay mga well-known yan pagdating sa pagpapagatas, pagbibigay ng napakadaming biik, yung mataas na liter size, so on and so forth, yung mga gandang katawan, pati yung resistensya sa sakit. Meron silang, andyan yan, parang dalawang klaseng magkaibang magaganda, pinaghalo sa isa or kinumbine siya sa isang baboy. Ito na yung F1. Okay? So sa concern ni sir na bakit daw mahinang magbigay ang gatas ang F1? I don't think so. Kasi nga, ginawa siya yung F1 para dun sa mga ganyang klaseng characteristics na mga ganda. Okay? So, ang
catch dyan, bakit yung baboy ni sir ay after 3 days nawala ng gatas. So yung mga ganyang klaseng concern guys, lagi nating ipapasok dyan. Number 1, yung body conditioning ng baboy during gestation period. Yung pinagbubuntis pa lang. Pagkatapos mong i-breed, magbilang ka ng 114 days, yan yung gestation period. Ano ang ginawa mo na programa dun sa body conditioning? Meron tayong body condition scoring guys na tinatawag. Ito yung number 1 to 5. And number 3, ang pinaka-ideal. Okay, so pag nasa 5 ka, sobrang taba. Number 1 ka, sobrang payat. So dapat nasa 3 ka lang. Okay, so research nyo lang yan sa internet, nandyan yan. Body condition scoring sa baboy. So, ano ang ginawa ni sir? Ayan, maaring doon siya nagkaroon ng lapses. Primarily, yung kanyang preparation sa panganganak. Kasi saan ba naman manggagaling yung gatas na ibibigay niya? Siyempre, doon sa kinain niya during the time na nagbubuntis siya. Isa pa, marami sa atin dyan yung nagbabaka sakaling makatipid sa pagkain. Dahil nga sa sobrang mahal ng gestating feeds, marami nagtatanong sa atin dyan, Doc, anong dapat ipakain kapag ka nabulugan na or nabreed na yung baboy? Gestating, okay? Gestation, ibig sabihin pagbubuntis. So, ang feeds na kukunin mo dyan o bibilin mo sa mga commercial store, gestating feeds din. So, ngayon, dahil sa gusto mong makatipid, mas naisipan mo, okay, kung bigyan ko na lang siya ng grower. Bigyan ko na lang starter. Total, mas mura siya kumpara sa gestating. Ayan, dyan tayo nagkakaproblema guys. Okay? Magkaiba ang nutritional value or yung kanyang composition. Itong mga pang-grower, marami kasing gumagawa nito kasi nga mas mura. Okay? Itong mga feeds na ito pang finishing, matataas ang energy content niyan. So, hindi siya pwede sa mga baboy na nagbubuntis kasi kakapal yung ano niya, yung taba, doon ang gagaling yung gatas ng baboy. Pero pag sobra-sobra naman, nakala mo ang laki-laki ng dede niya, yung pala taba lang siya. Ayan. Yan yung nagiging concern kapag dating na sila sa lactation or sa pagpapagatas. Kunting-kunti lang ang pinoproduce. Kasi nga, 'di ba? Mali yung ginawa mong programa. Yang maisasuggest natin diyan, yan, tutukan mo yung gestation period, yung pagbubuntis. Okay? And number 2 guys, na kailangan mong tingnan kung yung inahin mo ay patuloy nang nanganganak, pang ilang beses na, ilang parity na. Ayan. Bantayan mo din yung lactation days. Ayan, lagi na natin itong na-i-discuss. Kung ilang araw yung tatagal niya sa pagpapadede. Ayan. Kung saan, ang pinaka-ideal guys ay dapat nag-range lang siya sa 21 to 28 days. Kapag nag-exist dyan, diba, much more pa kung lumalagpas ka na ng 1 buwan hanggang 45 days na nagpapagatas. Kumusta naman yung inahin mo pagka winalay na? Mahihirapan yun guys, kahit papakainin mo siya ng, ng gestating feeds habang nagbubuntis. Dahil masyado siyang na-exhaust or na-laspag nung time na nagpapadede siya. Ang mangyayari niyan, mahihirapan din siyang mag-cough up dun sa body conditioning na gusto mong mangyari sa kanya. Ipa-flashing mo siya, dapat dadagdagan mo yung kain niya. Kaya lang, ayan, mas magiging sensitive na naman yung part na yon, mas mapapamahal ka kasi nga mas maraming feeds yung makakain. So mali na, 'di ba? Nag-umpisa lang 'yan doon sa unang niyang pagbuntis o kaya doon sa farrowing na sobrahan siyang nagpagatas or nagpadede. Okay? Kaya tatandaan natin 21 to 28 days lang. And isa pa guys na maaari nating tingnan bakit mahina yung gatas ng F1 ni Sir ay kailangan questionin muna natin or questionin niya yung legitimacy ng pagiging F1 ng baboy niya. Okay? Tulad dun sa na-discuss natin kanina sa tanong ni Ma'am Leslie about dun sa white durok. Siyempre, kung halimbawa yung F1 mo ay inasawahan mo ng white durok, expect na ang ipapanganak niyan guys ay puro white din. Okay? So, mayroon dyan maaaring mag-claim na, magbenta sa'yo na, ito, F1 to. Puro yung puti. Kasi ang ianak niya puro puti din. Edi, wala na. Di mo na alam kung anong totoo. Okay? So kung ang nabili ni Sir ay hindi tunay na F1, may lahi na ng durok or may lahi na ng pit train, doon sa durok na mahina magpagatas yan, alam natin yan kasi guys, ang durok, manipis ang taba niyan guys. Kasi nga, yun nga yung pang maganda sa patiner. Okay? So manipis ang taba niyan, isa sa mga resulta niyan kapag ka naging inahin, mahina din yung kanyang production ng gatas. Kasi saan manggagaling yung gatas? Doon din sa taba ng baboy. Okay? So, kung yung baboy na Sir ay mahina magbigay ng gatas, doon siya magduda, magtanong siya doon sa nabilan niya kung totoo ba to. Kasi meron tayong 3 factors na pwede niyang tingnan. Yung bloodline ng baboy niya, kung F1 ba talaga,
Pangalawa, tingnan niya yung lactation days, kung ilan, baka sobra-sobra sa araw. Pangatlo, yung pinaka-importante, yung gestation period, yung kanyang body conditioning. Okay? Yung feeding program, kung tawagin, during pagbubuntis. Okay? And last guys, pangatlo. Ito yung katanungan ni Sir Benji Pubadora Montuerto. Sabi niya, Doc, paano natin mapapanatiling malusog ang inahing before manganak? Paano daw mapapanatiling malusog ang inahin bago manganak? Ayan, so magandang tanong to guys. Medyo konektado pa rin to sa ating mga inahin. Okay? So, meron akong nilista guys dito na mga factor na maaaring mag-contribute sa pagiging healthy ng ating mga inahin. Okay? Isa-isahin natin. Ayan, number 1, yung pinaka-importante lagi yan, bloodline, genetics, or breed ng baboy. Yung mga pure breeds, pure breed na landrace, pure breed na large white, kung ano-ano pa. Kung ikukumpara guys ang kanilang disease resistance, medyo sensitive itong ating mga pure breeds. Kumpara dito sa mga crossbreeds na, yung mga hybrid like F1. Okay? So, kung magbababoyan ka, mamimili ka ng anong klaseng bloodline, magpo-pure breed ka ba? Or mag-hybrid or magko-crossbreed ka? Ayan. Kasi, kung ang breed ng baboy mo ay mahina, so anong expect mo? Mas mabilis silang tamaan ng sakit. And then, yung about naman sa mga inbreeding, siguro narinig nyo na rin ito. Yung resulta ng inbreeding, alam natin ay commonly mga abnormalities lang. Yung mga naririnig natin na ganito, sobrang ng isang paa, 3 yung mata, walang butas yung puwet, walang butas yung ganito, ganyan. Resulta ng inbreeding. Yan, isa lang yan guys. Meron din yan magiging epekto pagdating sa yung resistensya nila sa sakit. Okay? Pwede rin siyang i-connect dyan na itong mga anak ng baboy mo ay mahihina na sa sakit kasi nga namana dun sa mga magulang na magkakapamilya. Kumbaga nag-dominate siya yung mga sakitin na lahi napunta dun sa baboy mo. Ayun, so isa yon. So kailangan pag bibili ka talaga ng baboy, doon ka bumili sa mga highly reliable na source. Ayan, isa yan. Okay, so next guys ay yung feeds and feeding program. Ayan, yung nabanggit natin kanina, balik tayo doon. Yung sa body conditioning, dapat nutritionally balanced yung ating pinapakain. Tapos yung feeding program. Okay? So, hindi enough na maganda lang ang feeds mo. Dapat meron kang magandang programa. Marami nagtatanong sa atin guys, Dok, pahingi naman ng feeding program. Never or wala talaga akong mabibigay sa inyo sa mga ganyang klaseng tanong. Kasi, kung bibili kayo ng feeds, sila yung nag-formulate nun guys, hindi naman ako. Okay? So, ang nakakaalam ng program na ibibigay dun sa baboy sila. Kaya naman nga, di ba, kung itong mga feeds na binibilan natin, meron yan. Meron silang ibinibigay na mga pamphlet na day 1 to 15, ganitong timbang, and 15 to ganyan, ganitong timbang ang ibibigay mo gamit itong feeds na ito. Sila ang nag-formulate yan, guys. Hindi sila basta mag-arrive dun sa ganong klaseng recommendation kung hindi nila alam yung pagkakagawa ng feeds or yung formulation nila. Okay? So, kaya, sorry sa mga babaka sakaling humingi ng feeding program sa atin. Hindi yun ganun guys kadali. Okay? Sama na natin guys yung tubig. Okay? Nandun na yan sa feeding program. Siyempre yung fresh water dapat laging available sa ating mga baboy. Kasi alam natin yan. Lalo pa ang baboy ay malakas ang konsumo ng tubig niyan kapag medyo mahina ang tubig. Magkakaproblema ka din. Okay? So pang-apat guys, environmental factors. Ano-ano to? Simple lang. Malamig, mainit, humid. Kaya nagkaroon ng mga intensive farm, itong mga tulad nito, na naka-aircon yung baboy, kunyari, ganyan. Naka-controlled yung environment. Dapat hindi extreme. Yung extreme na lamig, extreme na init. Ayan. Tapos yung humidity dapat sakto lang. Kung meron tayong babuyan, dapat mag-provide tayo ng mga means para hindi sila lamigin sa gabi at hindi naman sila masyadong mainitan sa umaga. Okay? Kaya meron sa atin dyan, pinapaliguan yung mga baboy. Ayan. Pwede yun. Lalo sa atin sa lugar ng mga temperate countries. Okay yan. Last guys, itong pagdating sa disease prevention and control, ipasok na natin dyan yung strict biosecurity protocols. So dito, pasok na dyan guys yung vaccination, deworming. Okay? So dapat
Pag may farm ka, hindi pwedeng hindi ka magde-deworm. Hindi ka pwedeng hindi magbabaksin or magbabakuna. Kasi sa dami ng sakit guys ng baboy, kung magbabaka sakali ka lang sa swerte, siguradong tatamaan ka talaga ng sakit ng baboy, yung mga baboy mo. Okay? So, paano magiging healthy ang baboy mo? Isa yan, kailangan may prevention ka. So, isa na dyan ang vaccination and deworming. So, yan guys yung ating 5 factors na kailangan mong tingnan. Number 1, genetics, bloodline, breed ng baboy. Pangalawa, feeds and feeding program. Pangatlo, yung availability ng fresh water mo. Importante yan. Tapos pang-apat, yung environmental factors kung paano mo nire-regulate yung temperatura, yung humidity. And pang-lima, yung mga disease prevention and control natin, vaccination, deworming, ayan, biosecurity protocols. Okay? So, yan yung mga bagay guys, mga multi-factor siya ang sagot dun sa tanong ni Sir kung paano natin mapapanatiling healthy yung baboy bago manganak. Okay? And that was it mga ka-farm boys. Sana marami kayong napulot na kaalaman dito sa ating content ngayon. At sa mga nagtatanong sa inbox, sa mga comment section, hindi ko talaga nasasagot lahat kasi alam mo nyo naman guys, busy ako. Bibihira nga makapag-content. Ayan. So, yung mga nagtatanong guys, kapag hindi ko nasagot, probably nagawan ko na ng content yan tanong nyo. Hanapin nyo na lang dyan sa mga videos ko. Yan. Medyo mahirap nga lang dito sa Facebook kasi mahirap hanapin yung mga videos. Kung gusto nyo, pwede nyo akong sundan sa aking YouTube channel. Mas madaling hanapin dun yung mga titles. Kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag kalimutang i-like at i-share para lalo pang lumawak ang ating community dito sa Facebook. Pwede ka rin mag-subscribe kung gusto mo. Baka naman.